Hello guys! Tara, samahan nyo akong magluto nitong ating napakasarap na Spanish sardines. Hindi lang ako sigurado guys kung itong klaseng isda na ito ay galunggong. Pero para sa akin parang galunggong naman guys. Medyo may karamihan nga itong isda na ating gagawing sardines ngayon kasi nga nung nabili ng aking asawa ay hindi siya presko ba. Kaya kailangan ko na siyang lutuin agad. So napag-isipan ko na gagawin ko na lang lahat siyang sardines para hindi siya madaling masira ba. In case na busy tayo at wala tayong maulam guys, at least meron na tayong makuot, no? So bali guys, kinuha ko lang yung mga ulo ng isda guys. As you can see, hindi na talaga siya labas, no? Pasensya na kasi hindi talaga marunong yung asawa ko pumili ng isda guys. Dito naman pala ay may naihanda na ako ditong carrots, olives at saka itong ating bawang. At dito nga medyo maliit yung kawali na aking nagamit guys. Hintay ka na talagang hindi magkasya. Pero laban pa rin. Una ko nga ginawa dito guys ay inarrange ko muna itong ating carrots. Pagkatapos naman ay sinunod ko itong ating olives at itong ating bawang. Dahil medyo may kalakihan itong olives na aming nabili, bali hinati ko lang siya, no? So seedless naman ito, wala itong mga liso. And then sinunod ko namang nilagay itong ating bawang. And then kasunod ko namang nilagay itong ating mga isda. So medyo may kaliitan talaga itong mga isda na ginawa nating sardines ngayon. Sana isang araw makakita naman ako dito ng bangus guys. Dito kasi malapit sa amin may nagtitinda ng isda, kaso nga lang parang hindi na nga siya presko. Then medyo may kamahalan din. Kaya kung ano na lang yung makita doon sa fish market ay doon na lang yung ating bibilhin. Kaya nga lang yung mga tinda talaga nila ay hindi na presko. Iba talaga sa Pinas guys, no? Kasi makakain ka talaga ng mga preskong isda or seafoods. Dito bihira na lang talaga yan. Naalala ko tuloy guys nung nakatira pa kami sa baybayin, no? Sobrang napaka-presko talaga ng mga isda. Yung tipong kakahuli pa lang galing sa dagat. Yung manamis pa talaga yung isda pag sinasabaw mo. Ay wala talagang katulad ang pagkaing Pinas. Sa probinsya namin sa Mindanao ay naku, umagang-umaga pa nga lang ay may nagsisigawan ng isda. At iba't ibang seafoods. Sobrang sariwa pa sa mga isda at mga seafoods na inilako ng mga taga doon sa, namin guys, taga doon sa baryo namin. So kung wala ka namang pera ay okay lang kasi pwede ka namang umutang guys. Basta bayaran mo lang sa araw na tig-singil. So bali guys, pasensya na, ang dami ko namang satsat. Ito na nga, tapos na nga pala akong maglagay lahat dito sa ating mga ingredients at kakailanganin. So bali, ang last naman nating nilagay dito guys, itong ating olive oil. So bali, isang basong olive oil yung nilagay ko dito. Bala ko pa sana na magdagdag ng isa pang basong olive oil, kaso nga lang yung iniintindi ko dito yung ating lagayan or paglulutuan kasi medyo maliit nga siya. Wala kasi akong ibang malaking paglulutuan nito kaya tiniis ko na lang itong maliit na kawali natin dito guys. Then, nagdagdag pala ako dito ng isang basong tubig at saka itong ating 2 pirasong sili na maanghang. At tapos ay tinakpan ko na siya at isinalang sa apoy at niluto ko siya sa pinakamahinang apoy ng 1.5 oras. Mas maganda kasi pag dahan-dahan pala yung apoy para hindi siya masunog sa ilalim at maganda yung kaniyang kalalabasan o resulta. Ito na nga siya guys, after 1.5 oras ay luto na yung ating Spanish sardine. So bali yung iba ay nilagay ko dito sa ating can para in case wala tayong maulam ay may makuot-kuot tayo guys. Ang sarap talaga nito pag may bahaw palagi, no? Sarap ng oil nito guys, sa kanin ba, ibahog sa kanin, isabaw sa kanin. Ay Diyos ko po. Hindi lang ako ang nabubusog guys, pati na yung 2 kong mga junakins ay sobrang nagugustuhan nila yung ating nilutong Spanish sardines. O siya, dito na lang muna guys. Salamat Lord sa blessing at sa inyong mga mare. Salamat sa panonood. God bless you all. Bye bye.